Kahit parang matatangay ng agos, matapang na sinuong ng babaeng pulis ang lumaragasang ilog sa Peru. Mabuti na lang nakasampa siya sa mga bato. Pakay niyang sagipin ang asong na-trap sa ilog. Nagawa naman niya ito. Hindi pa tukoy kung sino ang may-ari ng aso. Isang buhawi ang namuo sa compound ng isang paaralan sa Pikit, Cotabato. Kuha yan mula sa lobby ng Pikit National High School. Kwento ng uploader, nakaramdam muna sila ng mahinang pag-uga bago umihipang malakas at mainit na hangin. Dito na nila nakita ang namuong buhawi na tumagal ng halos 30 segundo bago nalusaw. Wala namang nasaktan. Singil na Meralco ngayong buwan, tataas ng 2 sentimo kada kilowatt-hour. Katumbas yan ng 5 pisong dagdag sa bill kung nasa 200 kilowatt-hours ang konsumo. Paliwanag ng Meralco, kahit bumaba ang generation charge, tumaas naman ng halos 40 centavos kada kilowatt-hour ang transmission charge ng NGCP. Kontrata para sa pagsapribado ng Ninoy Aquino International Airport nakatakda ng pirmahan sa March 18. Ayon sa DOTR, matapos pirmahan, agad ipatutupad ang mga pagbabago sa paliparan, kabilang ang pagpapalit ng mga air conditioning unit at paglalagay ng mga dagdag na counter. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naisipatigil ng isang grupo ang programa ng DepEd na Catch Up Friday na nakatutok sa pagbabasa ng mga estudyante tuwing Biyernes. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, ang kabiguan ng DepEd na magbigay ng material para rito ay posibleng dahilan ng umano'y bentahan ng Catch Up Friday workbooks. Sagot ng DepEd, wala silang nire-require na dagdag gastusin sa mga estudyante o magulang o maging ang pagbili ng booklets. Wala raw dapat bayad ang anumang worksheet na gagamitin. Bukas din daw ang DepEd sa pagpapabuti pa ng programa.